Pag merong kalamidad o aksidenteng nangyayari ay kadalasang dagok ito sa buhay ng isang tao. Maraming nagtapos sa nakakalungkot na sitwasyon, minsan ay daladala pa nga habang buhay ang epekto. Ngunit paano kung ito pala ay maging daan para sa isang panibagong positibong oportunidad o kaya'y bibigyan ka ng hindi normal na kakayahan? Dalawang aksidenteng himala ang naging epekto. Number 1, himala sa tinamaan ng kidlat. Buwan ng Agosto taong 1994 sa isang birthday celebration, habang nag-iiyaw ng barbecue ang lalaking si Tony Sicoria ay naalala niya ang kanyang ina. Rutina niyang i-check ang kalagayan ng kanyang ina dahil may edad na ito. Nagpapalit ito sa pagluluto para tawagan ito. Pumunta ito sa pampublikong binabayarang telepono at dito nga nangyari ang di inaasang magbibigay sa kanya ng hindi normal na kakayahan. Pagkatapos nga ng pag-uusap ng dalawa ay may biglang tumamang kidlat sa booth o lugar ng pampublikong telepono. Ang kuryente ay napakabilis kumalat na sa isang iglap lamang. Unang napasukan ng kanyang ulo, kumalat hanggang sa kaliwang paa o talampakan at doon nga lumabas ang kuryente. Nawalan ito agad ng malay, naka-experience ng near-death experience. Timing naman ito ay merong nurse na naghihintay rin at nag-perform ng CPR para i-revive siya. Ano ang naging epekto ng nangyaring ito? 2 linggo pagkatapos ng pangyayari ay bigla itong hindi naging normal sa paghanap ng musika, partikular sa piano music. Bumili ito ng CD ni Frederick Chopin, isang sinaunang genius artist ng piano music. Naging obsessed ito sa pagkikinig na dati wala talaga siyang interest. Di rin ito ang natural sapagkat ang ordinaryong tao nga ay nagiging mahilig sa mga popular music, mga rock song at iba pang genre. Pagkatapos ng ilang buwan ay bumili na rin ito ng piano at doon tinuruan ang sarili at hindi ito tumitigil. Na dati walang kahilig-hilig dito sapagkat iba ang kanyang interes sa buhay. Isa kasi siyang doktor at ang pagiging musiko o isang artist ay di niya linya bago ang aksidenteng nangyari. Ayon sa mga pag-aaral, isa sa dahilan sa nangyaring ito kay Tony ay ang right temporal lobe o isang parte ng utak nito ay na-boost or mas lalong gumana, nangigit sa normal. Kaya bigla itong nagka-interes ng sobra sa musika. Isa kasi sa function ng right temporal lobe ay ang pagpoproseso ng tunog gaya ng musika, na doon nga nabuksan ang sobrang pagka-interes niya dito. Isa pa ay nang dahil sa nangyari ay nakuha ito ng savant syndrome. Isa sa kondisyon nito ay kapag may nangyaring damage sa utak ng isang tao. Sa kaso ni Tony ay na-remove ang pangharang o kaya filters. Sa simpleng salitaan, humina ang editing system part sa isang parte ng kanyang utak. At ang mga detalyeng pumapasok nga sa isang parte ng kanyang utak ay mas buo at raw, klarado, walang filters o walang edit. Isang halimbawa, ang may normal na utak kapag nakita ng gubat o forest ay nakita niya itong greenish at maganda ang liwanag ng araw. Samantalang sa may savant syndrome naman ay naaalala niyang bawat dahon, mga anggulo, pati mga anino, anggulo ng liwanag ng araw at marami pa. Ganyan nga ang nangyayari sa kaso ni Tony Sicoria. 2 lang yan sa mga pag-aaral na ginawa sa kanya. Kung si Tony ay isang dalubhasa sa medisina at isang doktor, ay itong susunod na bida naman natin ay mas ibang klase ang nangyari. Parang isang total na pagbabago nga ng pagkatao ang naganap. Ang pagbabagong nangyari kay Tommy McHugh, ang dating agresibo ay biglang naging maamo at naging multi-talented. Birkenhead, bansang England. Itong si Tommy ay isang construction worker at nagtatrabaho rin ng ibang trabaho o sideline base sa kanyang mga skills. Ayon sa mga nakakakilala o karamihang nakakakilala sa kanya, siya ay isang agresibong tao, maikli ang pasensya at isang bayolente. Naging sakit rin sa ulo ng lugar o komunidad nila. Merong history ng krimen, naging abusive rin sa pinagbabawal na gamot o droga, nakulong pa ito sa pagiging violente niya. Ngunit isang twist of fate nga ang nangyari sa kanya. Tatalon tayo ng maraming taon. Taong 2001, nasa edad 51 anyos na siya. Dito nga ay may himalang magaganap sa pagkatao niya. Isang araw buwan ng Enero o January, biglang ang sumakit ang ulo nitong si Tommy. At dinescribe niyang parang sumabog sa sakit ang kanyang ulo. Nawalan ito ng malay sa bathroom at sinugod nga sa ospital. Chinek ng doktor, ayon sa nakita ng doktor, ay 2 artery nito ang nagkaproblema, nag-cause ng hemorrhage o pagdurugo sa utak. At pagkatapos ng hindi higit sa 1 buwan na makarecover at sa surgery na rin, ay ayun na nga biglang nagbago ang ikot ng buhay niya. Isa ngang kahangahangang himala ang nangyari sa kanya, 3 talento agad ang nabuksan dito. Una ang pagpipinta o painting,
Pangalawa, ang pagulma o pag-uukit o sculpting. At ang pangatlo ay naging mahilig ito sa mga tula o poetry. Naging multi-talented nga nang biglaan itong si Tommy. Kung titingnan mo rin ang kanyang mga guhit ay talagang malawak masyado ang saklaw nito. Mahilig ito sa iba't ibang pattern, mga hugis, at sa tingin ko sa iba ay mapagkakamalan itong weirdo sapagkat nasobrahan nga kung titingnan natin ang kanyang mga guhit o drawing. Ito mga halimbawa. Ang pinakabonus rin na masasabi ko mga kakwento ay ang pagbabago ng ugali nito sapagkat naging gentle o malumanay ito, naging peaceful, na dating bayolente naman, laging gustong mag-share na ng kagandahan at mga ideas. Sabi pa ng anak nitong babae, parang hindi na niya kilala ang kanyang ama. Sa mga nagsuri naman at nag-aral sa kanya ay ulit naapektuhan ang temporal lobe at this time konektado naman sa pagiging creative, mga arts. Nabusnga o gumana ng higit sa normal ang kakayahan niya sa mga arts. Dagdag pa rito ay naapektuhan rin ang kanyang frontal lobe, isa sa malaking rason kung ba't sobrang nag-iba ang behavior nito. Na sinabi natin na galing sa isang violenteng tao ay biglang naging maamo. Isang napakagandang twist ang nangyari, naging multi-talented at nagbago nga ang pagkatao. Putulin muna natin ang usapan natin mga kwento. Sana nagustuhan nyo ang ating mga usapan ngayon. Mga taong aksidenteng milagro ang kinalabasan. At hanggang sa muli, Ikwento Ko Channel.